Hello mga idol, gusto ko lang ipaalala sa inyo na isinama ko po dito ang part 18 sa kwento ni Kiulin dahil matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload nitong ating kwento. Kaya kung nakapanood na sa ibang part nito ay maaari lang po kayong dumiretso sa timeline na nilagay ko po dito sa screen, at sana din po huwag na kayo mag-skip ng ads nitong ating video upang ganahan tayo mag-upload nito kahit palaging copyright. Yun lang po, maraming salamat mga idol. Sa nakaraan natin na video ay natapos tayo kung saan matagumpay na nakontrol ni Lubis ang apoy na pinakawalan ng matandang elder. At sa kanyang ginawa ay kanya itong ginamit upang kanya itong pang-atake pabalik sa kanila Miss Chenzu at ng matandang elder, at sa nangyari ay napilitan ang matandang elder na gumamit ng barrier upang hindi sila matamaan ng malaking apoy na pinakalat ni Lubis sa buong lugar, at makikita na nga na nagkasalpukan na ang apoy na pinakawalan ni Lubis at ang barrier na nilikha ng matandang elder. At sa pagpapatuloy, kahit nasa loob si Miss Chenzo sa nilikha na barrier ng matandang elder ay ramdam pa rin niya ang init ng apoy na pumapalibot sa kanila. At kanyang nasabi na nagawa raw na may pabalik laban sa kanila itong malaking apoy ng lalaki na mayroong pulang buhok. Talaga raw bang mayroong ganitong uring tao dito sa kanilang mundo? At maging ang mga puno sa buong lugar ay natupok ng malaking apoy na pinakawalan ni Lubis. Samantalang makikita naman sila Miss Chenzu at ang matandang elder na nasa loob pa rin ng barrier at kanilang hinihintay kung kailan maglaho itong malaking apoy na pumapalibot sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga na naglaho ang malaking apoy, at habang nakatayo si Lubis ay sa kanya namang harapan ay makikita ang imahe ng matandang elder na nakatayo sa likod ng makakapal na usok. Nang dahil sa malaking enerhiya nang nawala sa katawan ni Lubis ay hingal na hingal ito na lumabas ang dugo sa kanyang bibig. At habang ito ay nakatayo ay seryoso naman niyang tinitingnan ang kinaroroonan ng matandang elder at ni Miss Chenzu. Sinabi pa sa kanya ng matandang elder habang muli na namang naghahanda ng spell upang pang-atake kay Lubis, na dito na raw siya magwawakas, sabay itiniklop ng matandang elder ang kanyang isang kamay na mayroong asul na aura, at sa nangyari ay nagulat si Lubis na nakaramdam ng pagkabahala dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang spell na nilikha ng matandang elder, at sabay-sabay itong nagpapalabas ng mga kadena sa kanilang gitna upang patamaan si Lubis. Dahil wala ng lakas si Lubis na kanyang maiwasan ang mga kadena ay tuluyan na nga itong tumama sa kanyang likod, at napasigaw na lang ng napakalakas itong si Lubis sa sobrang sakit sa kanyang nararamdaman dulot ng mga kadena na tumama sa kanyang likod, at mas lalo siyang nainis dahil maging ang kanyang isang kamay ay tinamaan ng kadena at ito ay nagdulot upang limitado na lang ang kanyang galaw. Pero kahit na ganoon ay walang takot pa rin si Lubis na umatake papunta sa kinatatayuan ng matandang elder, pero napatigil si Lubis sa kanyang pagtakbo at muli na naman itong napabulwak ng dugo sa kanyang bibig, sambit pa sa kanya ng matanda na siya raw ay nahulog sa kanyang sariling kamatayan, talagang isa siyang baliw. Kahit nahihirapan ay pinipilit ni Lubis ang kanyang sarili na makalapit kung saan naruroon ang dalawa upang kanya silang bigyan ng malakas na suntok. At kanyang binuhos ang kanyang buong lakas upang makahakbang man lang upang makalapit sa kanyang kalaban, na kanya silang sinigawan na kanya raw silang papatayin, pero napatigil naman si Lubis sa kanyang pagsigaw dahil biglang itinutok sa kanyang noo ang daliri ng matandang elder. Sa ginawang pagtutok ng daliri ng matandang elder ay hindi maalis ang tingin ni Lubis sa kanya. Sinabi pa sa kanya ng matanda na tamasahin na raw niya ang kanyang huling hininga dahil ngayon na siya mamamatay. Matapos banggitin ng matanda ang salitang iyon ay tuluyan na nga niyang pinasabog ang ulo ni Lubis gamit ang mahika galing sa kanyang daliri, ngunit sa hindi inaasahan ng matanda dahil hindi tuluyan na sumabog ang ulo ni Lubis bagkus nagkaroon lang ito ng bukol sa kanyang noo na bahagyang nawala ng malay. Sa nakita ng matanda ay muli na naman siyang naghanda ng isa pang pag-atake upang tuluyan na niyang wakasan ang buhay ni Lubis. Nang dahil doon ay makikita ang mga tuhod ni Lubis na ito ay nanginginig. At nagtanong si Miss Chenzo sa matandang elder na kung talaga raw ba napatay na ang lalaki na mayroong pulang buhok sa pagkakataon na ito. Paliwanag naman sa kanya ng matandang elder na hindi pa raw siya nakakita ng isang tao sa kanyang buong buhay na nagawang makaligtas matapos matamaan sa ulo ng ganoon na pag-atake. Sa paliwanag ng matandang elder ay nakaramdam si Miss Chenzo ng pagkatuwa na nagpapasalamat sa matanda dahil ligtas na raw sila. Tugon naman sa kanya ng matanda habang naglalakad papaalis na ngayon raw ay matagumpay na niyang naalis ang masamang banta sa buhay ng kanyang kamahalan kung kaya maaari na raw silang dalawa na umalis para sa iilang mga gawain. Nang magpaliwanag na sana ang matandang elder kung bakit niya sinundan ang prinsesa ay napatigil ang matanda sa kanyang pagsasalita na nakaramdam ng matinding pagkagulat, dahil pala nakita niya si Lubis na nagpapalabas ng malakas na aura sa kanyang katawan,
At nasabi na lang nitong matanda ng kanyang nakita si Lubies, na kung ano raw ba itong malakas na kapangyarihan ang dumadaloy sa buong katawan nitong lalaki na mayroong pulang buhok, at makikita sa noo ni Lubies na mayroon itong pinalabas na maliit na bilog na enerhiya. Kasabay nito ay bigla na lang itong sumabog, at makalipas ang ilang sandali ay binalutan ng pulang enerhiya ang buong katawan ni Lubies. Nang nakita ng dalawa ang pulang enerhiya na bumabalot sa buong katawan ni Lubies ay masyado silang nagulat at napatanong si Miss Chenzo sa matanda na kung ano raw ba itong bilog na enerhiya na kanilang nakita. Sagot naman sa kanya ng matanda na hindi raw niya alam, dahil ito pa raw ang unang beses na nakita niya ang ganitong bagay. Ayon pa ng matanda na sa kanyang nakita ngayon kusang pinapagaling ng pulang enerhiya na pumapalibot sa lalaki na mayroong pulang buhok ang kanyang mga pinsala sa katawan. At napapatanong na lang siya na kung paano raw na ang ganitong bilog na pulang enerhiya ay nagkaroon ng sariling kamalayan. Kinakailangan raw niyang subukan na muling atakihin itong enerhiya upang tumigil ito sa pagpapagaling nitong lalaki na mayroong pulang buhok. Kasabay nito ay muli na naman na ginamit ng matanda ang kanyang mga kadena upang patamaan ang pulang enerhiya upang ito ay mawasak. Ngunit nang tumama na ang kanyang mga kadena sa pulang enerhiya ay wala man lang itong epekto. Sa nakita ng matanda ay hindi siya makapaniwala dahil masyado raw itong matigas. Kahit itong kanyang chain spear ay hindi man lang magawa na makapasok nitong pulang enerhiya na bumabalot sa lalaki na mayroong pulang buhok. Nagtanong naman sa matanda si Miss Chenzo na kung anong uri raw ba na tao dito sa kanilang mundo itong lalaki na mayroong pulang buhok. Ayon naman sa kanya ng matanda habang seryoso nilang tinitingnan si Lubies na binabalutan ng pulang enerhiya na hindi raw niya alam dahil maging siya ay hindi niya maipaliwanag ang mga nangyari. At habang patuloy nilang pinagmamasdan ang bilog na pulang enerhiya ay maririnig naman sa loob nito ang kakaibang boses, na sabi na lang ng matanda na bumalik na raw ang tibok ng puso ng lalaki na mayroong pulang buhok. Katulad raw ng mga sinabi sa kanya noong nakaraan ng kanyang patriarka na dito sa lupain ng Haring Diyos ay hindi talaga maipapaliwanag ang mga bagay-bagay, at lumipat naman ang eksena kung nasaan sila Kyulin at si Miss Yu. Dito ay makikita na dahan-dahan ng hamupa ang makakapal na usok kung saan bumagsak ang malaking tipak ng bato. Makikita din dito na ginamit ni Kyulin ang kanyang kasanayan na kanyang nakuha galing sa Wild Yak upang silang dalawa ay makaligtas sa pagbagsak ng malaking bato galing sa kanilang itaas. Habang patuloy pa rin na ginamit ni Kyulin ang kanyang kasanayan na kanyang nakuha sa Wild Yak ay makikita pa rin na mahigpit ang pagyakap ni Kyulin kay Miss Yu. Si Miss Yu na nakakita sa ginawang pagligtas sa kanya ng ating bida ay masyado siyang natulala na masyadong nag-alala sa kalagayan ni Kyulin, dahil nakita niya si Kyulin na lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha na kanyang iniinda ang malaking pinsala sa kanyang katawan kahit ginamit pa niya ang kanyang kasanayan na kanyang nakuha sa Wild Yak. At makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan na nga na naglalaho ang imahe ng Wild Yak na ipinalabas ni Kyulin. Matapos maglaho ang imahe ng Wild Yak ay halatang masyadong nahihirapan si Kyulin sa kanyang pagtayo dulot ng maraming enerhiya ang nawala sa kanya at sabayan pa ito ng kanyang mga natamo na malaking pinsala sa kanyang buong katawan. Sa nangyari ay napabulwak na lang si Kyulin ng kanyang dugo sa kanyang bibig at napasigaw siya ng napakalakas dulot ng kanyang mga tinamo na malaking pinsala sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang minuto ay hingal si Kyulin na kanyang iniisip na sa wakas raw kanyang nagamit ang Wild Yak upang makasurvive. Ngunit itong kanyang katawan ay malaki ang nasira, samantalang si Miss Yu naman ay nagtanong kay Kyulin na kung nasaktan raw ba siya. Sabay dali-dali na bumangon si Miss Yu dahil kanya raw bigyan ng healing magic ang katawan ng ating bida. Hindi naman sumang-ayon si Kyulin na bigyan siya ng healing magic ni Miss Yu dahil nagamit na raw niya ang kanyang lahat na mana noong kanyang binigyan ng healing magic ang kanyang dating guild leader. Kung pipilitin raw niya ang kanyang sarili na siya ay bigyan ng healing magic ngayon ay baka yun pa ang magdulot upang siya ay mamatay. Pahabol pa na sabi sa kanya ni Kyulin na ayos lang raw siya dahil ang kanya munang gagawin ngayon ay tingnan ang kalagayan ng dalawang magical beast. Sa sinabi ni Kyulin ay natulala si Miss Yu na kanyang binanggit ang pangalan ng ating bida dahil pakiramdam niya sa kanyang sarili na wala raw talaga siyang kwenta sa mga ganitong sitwasyon. Iniisip naman ni Kyulin na sa ngayon raw ay isa lang siyang stage 4 wizard at ang mga sacred level magical beast ay nasa antas na ng peak of 9 stage na ang kanilang mga lakas. Kahit hindi niya kayang kunin ang kanilang mga kasanayan ay hindi naman mabilang ang kanyang makukuha na mga treasure galing sa katawan ng sacred level na ang magical beast. Kinakailangan raw niyang bumaba doon upang matingnan ang kalagayan ng dalawang magical beast na naglalaban kanina, at nang pagtingin ni Kyulin sa dalawang sacred magical beast ay nakita niya na itong dalawa ay nag-aagaw buhay. Nasabi na lang ni Kyulin na itong dalawa raw ay parehas na natalo,
Nakita din niya itong Manticore na ito ay mamamatay na. Nang tuluyan ng nawala ng buhay ang Manticore ay mapapansin naman sa bibig nito ay mayroong kulay berde ang dahan-dahan na lumabas, at nang tuluyan na itong nakalabas ay mapapansin naman na ito ay isang maliit na nilalang na mayroong buhay. Si Kyulin na nakakita sa nilalang na lumabas galing sa loob ng bibig ng Manticore ay agad din naman niyang nakilala kung ano itong nilalang ang lumabas sa bibig ng Manticore, dahil ito raw ay ang lumilipad na buto. Hindi raw niya inaasahan na itong Manticore ay mayroong lumilipad na buto sa loob ng kanyang katawan. Hindi na raw siya nagtataka kung bakit kayang itago ng Manticore ang kanyang tunay na lakas na isang sacred level na isang magical beast sa pamamagitan ng kanyang core. Ito ay dahil sa lumilipad na buto na nagtatago sa loob ng kanyang katawan. At dali-dali na nga na tumalon si Kyulin upang kanyang hulihin ang lumilipad na buto na papaalis na sa lugar. At nang nakalapag na sa ibaba si Kyulin ay kanyang iniisip na ang abilidad raw nitong lumilipad na buto ay kaya niyang itago ang tunay na antas ng kanyang host sa pagiging mababa. Kapag kanya na raw mahuli itong lumilipad na buto ay itong mga beast na matagal na niyang pinapangarap na makuha, ay maari na niyang makuha ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan nitong lumilipad na buto. At dali-dali na nga siyang tumakbo dahil hindi raw niya hahayaan na ang lumilipad na buto ay makakatakas sa kanyang mga kamay. Nang bahagya ng nakalayo ang lumilipad na buto sa katawan ng Manticore ay sa kanya naman likod ay mabilis na tumatakbo si Kyulin, at nang paglingon ng lumilipad na buto sa kanyang likod ay laking gulat niya dahil nakita niya ang ating bida na mabilis na tumakbo upang siya ay hulihin. Dali-dali din naman na ipinalabas ni Kyulin ang kanyang Divine Core dahil kinakailangan raw niyang makuha ang kasanayan nitong lumilipad na buto. Matapos doon ay hinanda na ni Kyulin ang kanyang sarili upang tumalon sa kinaroroonan ng lumilipad na buto. At biglang lumitaw si Kyulin sa harapan nitong nilalang at agad niyang hinawakan ang ulo nito upang siya ay makakuha ng panibagong kakayahan. Pero sa sumunod na nangyari ay laking gulat ni Kyulin sa kanyang nakita. Si Miss Yu nga nanonood sa ginagawa ng ating bida ay napasigaw na lang siya na kanyang binanggit ang pangalan ng ating bida na masyadong nag-alala. Bumalik naman ang eksena kung saan naruroon sila Miss Chenzu at ang matanda at maging si Lubies. Dito ay makikita na hindi maalis ang tingin ng dalawa sa bilog na aura kanina dahil ngayon nag-iba ang kulay nito na masyado nang nagliwanag. At nagtanong si Miss Chenzo sa matanda na kung ano raw itong boses na kanilang naririnig ngayon. Hindi naman nakatugon ang matanda sa katanungan ni Miss Chenzo dahil nakatuon ang kanyang pansin sa bilog na liwanag na dahan-dahan nga na-crack. Kasabay nito ay lumabas ang malahalimaw na kamay galing sa loob ng bilog na liwanag. Ang matanda na nakakita ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan na lumabas ang pawis sa kanyang mukha, at makikita ito na mayroong malaking buntot na tila ba ito ay isang magical beast na bagong silang galing sa itlog, at agad itong umatungal ng napakalakas na para bang gusto niyang kainin ang mga tao na kanyang nakita. Makikita ang hitsura ni Lubies ngayon ay isa ng mabangis na magical beast na mayroong masamang tingin sa kanila Miss Chenzo at ng matanda. Ang matanda naman ay mas lalong tumulo ang kanyang pawis sa mukha na hindi makapaniwala dahil itong nilalang raw na ito ay isang ferocious beast gluttony. Balik naman tayo kung saan naroroon sila Kyulin. Dito ay matagumpay niyang nahuli ang mayfly bone, at sa kanyang paghawak ay makikita sa bungo nito na dahan-dahan na nag-crack. Nang tuluyan ng naglaho ang katawan ng mayfly bone, ay seryoso naman na tinitingnan ng ating bida ang kanyang isang kamay. Kasabay nito ay agad siyang umupo upang kanyang e-cultivate ang kanyang bagong nakuha na kaluluwa at mga kasanayan ng mayfly bone. Habang siya ay nag-cultivate ay kanya namang iniisip na sa pamamagitan raw nitong kanyang bagong nakuha na mayfly bone ay maaari na niyang lukohin ang kanyang stage na isang mababa patungo sa mataas na antas. Sa ganoon siguro na paraan ay kaya na niyang lamunin ang dalawang sacred magical beast. Ngunit nang kanya nang iminulat ang kanyang mga mata ay laking gulat niya sa kanyang nakita, na kanyang nasabi na ang lugar daw na ito ngayon ay ang Devo Uring Realm sa loob ng kanyang core. Siya raw ay automatiko na dinala ng kapangyarihan ng kanyang core dito. Ang mga nilalang na nandito ngayon ay ang natira sa mga magical beast na kanyang nakuha, ngunit ang kanyang wild yak ay naglaho na dito dahil kanya siyang isinakripisyo kanina upang magawa nilang makaligtas sa gitna ng paglalaban ng dalawang sacred magical beast. Ngunit nagtataka si Kyulin dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang kanyang core maging ang kaluluwa ng mga beast na kanyang nakuha ay hindi mapakali. Kaya sinaad niya sa mga kaluluwa ng mga beast na kanyang mga nakuha, na naiintindihan na raw niya ang lahat kung ano ang kanilang ibig na sabihin, dahil ang kapangyarihan mismo ng power core ang kusang nagpakita sa kanila. Sinaad pa ni Kyulin sa kanyang magical core na mayroon daw dalawang sacred magical beast. Bakit siya masyadong excited? Dagdag pa sa kanya ng ating bida na huwag raw siyang magpanggap na hindi pa niya nakikita ang labas ng mundo.
Kasabay nito ay umatungal ng napakalakas ang kaluluwa ng Black Panther, maging ang kaluluwa ng Flood Dragon. Makalipas ang ilang sandali makikita ang tatlong mga kaluluwa ng mga magical beast na sa pilitan na nagtitipon, ito ay dahil sa kapangyarihan ng Power Core. Ilang minuto ang nakalipas ay matagumpay na nga na nagtipon ang tatlong kaluluwa ng mga beast, sila ay naging isa sa bagong beast na nakuha ng ating bida na ang Mayfly Bone. Sa mga kaganapan ay nakaramdam ng tuwa ang ating bida na kanyang sinaad sa mga kaluluwa ng mga magical beast na kung sa tingin raw ba nila na hindi niya matitiis ang lakas ng mga kaluluwa ng dalawang sacred magical beast, sila raw ay mga walang utak, ibigay na lang raw nila ang kanilang mga natitirang lakas sa kanilang mga kaluluwa para sa kanya. At kanyang pahahalagahan ang kanilang ginawang sakripisyo para dito, at tuluyan na nga na pumasok ang lahat ng mga liwanag ng kaluluwa ng tatlong magical beast sa power core ng ating bida. Matapos doon ay dahan-dahan na umikot ang buong Devo-Uring Realm kung nasaan ngayon si Kyulin. Samantala makikita naman si Miss Yu na hindi maalis ang kanyang tingin sa malaking liwanag kung nasaan naroroon ang ating bida. Na kanya na lang nabanggit ang pangalan ng ating bida na nanlaki ang kanyang mga mata. Habang si Kyulin naman ay dahan-dahan na bumangon na kanyang iniisip na kinakailangan na daw niya ngayon na magmadali, dahil itong dalawang sacred level magical beast ay parehas ng namatay. At itong kanya raw bagong nakuha na kasanayan at kaluluwa ng Mayfly Bone ay nararapat lang na tawagin na isang rare na magical beast sa buong kalangitan, maging ang kanyang core ay sumusunod sa stage na panlilinlang na ginagawa nito. At dahan-dahan na nga na lumapit si Kyulin sa walang buhay na katawan nitong dambuhalang Hell Dragon, makikita ang ating bida na siya ay pumagitna sa dalawang walang buhay na sacred level magical beast, kasabay nito ay kanyang hinanda ang kanyang dalawang kamay. Dahil ngayon kanya na raw kukunin ang mga kaluluwa nitong dalawang beast, at dito ay seryoso na nga na sinimula ni Kyulin ang paghigop sa kaluluwa ng dalawang sacred level magical beast. Pero nanlaki na lang ang kanyang mga mata dahil kanya nang nararamdaman sa kanyang katawan ang lakas ng mga kapangyarihan ng kaluluwa ng dalawang sacred level magical beast, pero kahit na ganoon ay hindi nagpaapekto ang ating bida sa kanyang nararamdaman sa kanyang katawan bagkus kanyang pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Si Miss Yu nga nanunood sa ginagawa ng ating bida ay masyadong nagulat na hindi makapaniwala, at dito ay dahan-dahan na nga na nagkaroon ng crack ang mga walang buhay na mga katawan ng sacred level magical beast dulot ng paghigop ni Kyulin sa kanilang kaluluwa sa kanilang loob gamit ang kanyang core. Lumabas naman ang maraming pawis sa mukha ng ating bida na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na kanyang malagpasan ang sobrang sakit sa kanyang katawan. Maya-maya ay napabulwak na lang ng dugo sa kanyang bibig si Kyulin dahil sa lakas ng mga kaluluwa ng dalawang sacred beast na sa pilitan niyang kinuha. Kahit nakaramdam na siya ng matinding sakit ay kanya pa rin ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Na kanyang nasabi na hindi raw talaga niya inaasahan na itong kaluluwa ng Hell Dragon ay makapagbibigay sa kanya ng malaking pinsala, ngunit mas lalong nakaramdam ng pagkabahala ang ating bida dahil mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso na anumang oras ay maaari na itong sumabog. Kaya napasigaw na lang ng sobrang lakas itong ating bida na tila ba gusto na niyang sumuko sa paghigop sa kaluluwa ng dalawang sacred beast. Nang narinig ni Miss Yu ang malakas na sigaw ng ating bida ay masyado siyang nabahala na kanyang nasabi na si Kyulin daw ay parang nasa panganib. Sabay naging seryoso ang kanyang tingin sa kinaroroonan ng ating bida na kanyang iniisip na siya raw bilang isang healer, ay hindi siya maaring manood lang dito, dahil ngayon si Kyulin ay nangangailangan ng kanyang tulong, at dito napagpasyahan ni Miss Yu na kailangan niyang puntahan si Kyulin upang matulungan, at kanyang naalala ang mga sinabi ni Kyulin sa kanya noong una silang dalawa na nag-usap. At walang pagdadalawang isip si Miss Yu na siya ay tumalon sa mataas na bangin para kanyang bigyan ng healing magic ang ating bida, dahil sa ngayon raw ang kanya lang hinihiling na sana mabuhay si Kyulin at kanya siyang pangunahan sa kanilang mga tagumpay. Nang nakalapag na siya sa ibaba ay iniisip ni Miss Yu na tinanggap daw siya ni Kyulin kahit sa mata ng iba isa siyang babae na loser. Tanong pa niya sa kanyang sarili na deserve raw ba talaga niya na siya ay maging kasama ni Kyulin, dahil hindi raw talaga niya alam ang kasagutan nito, pero ang tangi lang daw alam niya ngayon ay kinakailangan niyang mayroong gawin upang makatulong sa kinahaharap na panganib ngayon ni Kyulin, dahil kinakailangan daw niyang sumabay sa agos ng tagumpay na makakamit ni Kyulin sa hinaharap. Kaya hindi raw niya hahayaan na mayroong masamang mangyari dito sa kanyang kasama na si Kyulin. Habang mabilis na tumakbo si Miss Yu ay makikita naman ng ating bida na kahit nahihirapan ay kanya pa rin pinipilit ang kanyang sarili na kanyang mapagtagumpayan ang kanyang pagkuha sa kaluluwa at mga kasanayan ng dalawang sacred level beast. Makikita sa mga mata ng ating bida na lumabas na ang mga dugo dito,
na kanyang nasabi na hindi na raw niya talaga kayang matagalan itong lakas ng mga kaluluwa ng sacred level beast. Ano raw ba kaya ang kanyang dapat na gawin ngayon? Ngunit nang pagtingin niya sa kanyang harapan ay bahagya siyang natulala na hindi makapaniwala sa kanyang nakita, dahil nakita niya si Miss Yu na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na makalapit sa kanya upang siya ay matulungan. Sa ginawang kilos ni Miss Yu ay nabanggit na lang ng ating bida ang kanyang pangalan na hindi pa rin makapaniwala na balak na ibuwis ni Miss Yu ang kanyang buhay para lang makatulong sa kanya. Makikita sa mukha ni Miss Yu na ito ay nagkaroon ng malaking pinsala dulot ng malakas na pressure sa buong lugar. Nang hawakan na sana niya ang ating bida para mabigyan ng kanyang healing magic ay bigla na lang lumakas ang enerhiya kung saan nakaupo ang ating bida. Sa nakita ni Miss Yu ay masyado siyang nagtataka kung ano raw ba itong nangyari. Makalipas ang ilang segundo ay mas lalo pang lumakas ang enerhiya sa buong paligid ng ating bida. Dahil sa enerhiya na nagwawala ay bigla na lang itong sumabog na nagdulot upang matamaan si Miss Yu at ito ay tumilapon papunta sa malayo. Nang bumagsak siya sa lupa ay napasigaw na lang si Miss Yu dahil sa kanyang natamo na malaking pinsala sa pagsabog, at ito ay napabulwak ng dugo sa kanyang bibig. Nang nakita ni Kyulin ang sinapit ni Miss Yu ay napasigaw na lang siya na masyadong nag-alala na kanyang sinabihan si Miss Yu na kung ano raw ba ang ginagawa niya dito, balak raw ba niya na magpakamatay. Seryoso lang naman na sinaad sa kanya ni Miss Yu na siya raw bilang isang healer ay dapat niyang tingnan ang kasalukuyan na kalagayan ng kanyang mga kasama. Dagdag pa niya sa ating bida habang pinipilit ang kanyang sarili na muling makabangon, na kapag nakita raw niya ang kanyang kasama na wala sa magandang status ay dapat kanya itong ayusin sa unang beses. Sa mga binanggit na mga salita ni Miss Yu ay naantig ang damdamin ni Kyulin sa kanya na kanyang sinambit ang pangalan ni Miss Yu. At pasigaw pa na sabi ni Miss Yu sa ating bida na di ba siya naman daw ang nagsabi sa kanya kamakailan lang na silang dalawa ay magkasama. Sa sinabi ni Miss Yu ay hindi nakapagsalita ang ating bida na masyadong natulala, habang dahan-dahan na naglakad si Miss Yu sa ating bida ay kanya pang sinabi kay Kyulin na di ba nabanggit din niya sa kanya noong nakaraan na kung naghahanap raw ba siya ng totoong kasama, pero sa panahon na yun ay hindi niya iniisip ang kanyang katanungan, at ngayon kanya nang sasagutin ang kanyang tinatanong sa kanya noong nakaraan. Na siya ay gusto din na maging kasama ang ating bida, gusto raw niyang maglakbay kasama siya. Sila raw ay mabubuhay at mamamatay na magkasama, kahit anuman na panganib ang kanilang kahaharapin ay hindi nila iiwanan ang isa sa kanila bilang tunay na magkasama. Sa mga inamin ni Miss Yu na gusto din niya na maging kasama ang ating bida ay hindi maalis ang tingin ni Kyulin kay Miss Yu na kanyang iniisip kung ano ang kanyang dapat na sabihin, at nakangiti na lang ito na kanyang nasabi sa kanyang sarili na ito raw ang Miss Yu na kanyang nakilala sa kanyang nakaraan na buhay. Habang patuloy pa rin na lumapit si Miss Yu sa kinaroroonan ni Kyulin ay sinabihan siya ni Kyulin na maghintay lang muna siya ng saglit. Sabay ipinalabas ni Kyulin ang isang core galing sa kanyang bibig upang kanya itong ibigay kay Miss Yu para kanyang magamit. Nang nakita ni Miss Yu ang core na ibinigay sa kanya ng ating bida ay kanyang sinabihan si Kyulin na di ba ito ang core na kanyang ginamit upang iligtas ang buhay ni Yin nung nakaraan. Siya raw ay nag-alala na ito ay kanyang kunin dahil baka kanya pa itong gagamitin para pagalingin ang kanyang sarili. Nakangiti lang naman na tumugon sa kanya ang ating bida na wala na raw epekto ang pagpapagaling sa core na kanyang ibinigay sa kanya ngayon matapos niyang iligtas ang buhay ng may silver na buhok na lalaki, kaya tanggapin na lang niya ang core para kanyang magamit. Nag-alala naman na sumagot sa kanya si Miss Yu na ang kanya raw mga kamay ay punong-puno ng mga dugo. Natatakot siya na mabahiran ito ng mga dugo. Tugon naman sa kanya ng ating bida na ayos lang raw ang lahat. Walang masamang mangyari sa kanya kung kaya kunin na niya ang core. Dahil dito ay dahan-dahan na nga na kinuha ni Miss Yu ang core na ibinigay sa kanya ng ating bida. Nang tuluyan na niya itong nahawakan ay nakaramdam ng kakaiba si Miss Yu sa kanyang buong katawan dahil ang aura galing sa core ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Nasabi na lang niya na kakaiba raw itong kanyang nararamdaman ngayon, dahil kusang bumabalik ang kanyang buong lakas, pero mas lalong nagulat si Miss Yu dahil ang kanyang antas ay biglang tumaas, dahil sa isang iglap siya ay naging stage 7 healing wizard, siya raw ay umangat ng 2 level sa ganito lang kaikli na panahon. At napatingin siya sa kanyang mga kamay na masyadong namangha dahil ang kanya raw magic power na kanyang nagamit kanina ay bumabalik ng buo sa kanyang katawan matapos niyang umangat ng level. Ito ay nang dahil sa core na ibinigay sa kanya ni Kyulin. Sa sobrang paghanga ni Miss Yu ay nakalimutan niya na ang kanya palang dapat na unahin ay matulungan ang ating bida, kaya pinapawisan si Kyulin na kanyang sinabihan si Miss Yu na itigil raw muna niya ang kanyang paghanga, magmadali na raw ito na lumapit sa kanya para siya ay kanyang matulungan, dahil sa ngayon nananatili pa rin siyang naghihintay na lumapit sa kanya si Miss Yu.
Sa sinabi ni Kyulin kay Miss Yu ay agad naman na humingi sa kanya ng patawad si Miss Yu dahil hindi raw talaga niya mapigilan ang kanyang sarili na labis na humanga, siya raw ay pupunta na sa kanya agad-agad. Makikita na nga si Miss Yu na naglakad na kung saan nakaupo ang ating bida, at mahahalata sa kanyang paglalakad na hindi na siya naapektuhan ng malakas na enerhiya na dumadaloy sa buong paligid. Habang siya ay naglalakad ay kanyang nasabi na sa ngayon daw ay pwede na siyang makagamit ng magic barrier matapos niyang umangat sa stage 7 Healing Wizard, hindi na raw siya naapektuhan ng mga kidlat na dumadaloy dito sa paligid. Kinakailangan raw talaga niya na matulungan si Kyulin dahil kung hindi dahil sa kanya hindi niya maabot ngayon ang ganitong antas sa mabilis na panahon. At dito ay matagumpay na nga na nakalapit si Miss Yu kung saan nakaupo ang ating bida, sabay kanyang ginamit ang kanyang healing hand, at agad niya itong itinapat sa ulo ng ating bida upang manumbalik na ang kanyang lakas at magamot din ang kanyang mga sugat sa katawan. Masaya pa na sinabi ni Miss Yu sa ating bida na sa wakas raw kanya din siyang nabigyan ng kanyang healing magic, nakangiti naman na sinabi ni Kyulin kay Miss Yu na masyado raw talaga siyang matapang. Sagot naman sa kanya ni Miss Yu na naging matapang lang daw siya dahil nasa kanya siyang tabi. Nakangiti naman na tumugon si Kyulin kay Miss Yu na sa ngayon daw ay halos nagamot na ang kanyang mga sugat sa katawan. Maaari bang gabayan siya ni Miss Yu sa kanyang ginagawa, dahil ngayon kailangan na niyang ibuhos ang kanyang buong lakas. Makikita na nga si Kyulin na umaapaw ang makapal na enerhiya sa kanyang buong paligid, na kanyang inutusan si Miss Yu na ihanda raw ni Miss Yu na siya ay gabayan, na agad naman na pinasangayunan ni Miss Yu ang inutos sa kanya ng ating bida. At dito sumisigaw si Kyulin na kanyang pinalabas ang kanyang buong kapangyarihan sa katawan para kanya nang makuha ang mga kaluluwa ng dalawang sacred level magical beast. Si Miss Yu sa kanyang tabi ay nakaramdam ng matinding takot at napasigaw na lang ito dahil masyado raw malakas ang kapangyarihan na lumabas sa katawan ni Kyulin. Matapos ibinuhos ni Kyulin ang kanyang buong lakas ay sumabog ang buong enerhiya na kanyang pinalabas at ito ay naglaho sa kanyang paligid. Makikita ang core ng ating bida sa kanyang harapan na ito ay nagbago ang kulay, at hingal na hingal si Kyulin na kanyang nasabi na sa wakas raw ay natapos na siya sa kanyang pagkuha sa dalawang kaluluwa ng sacred level magical beast. Itong kanyang core daw ay nag-evolves patungo sa kanyang pangatlong anyo matapos niyang makuha ang dalawang sacred level magical beast. Ang kakayahan daw nito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na makapag-shift sa third extreme form, hindi lang doon dahil nadagdagan din ang kanyang lakas at bilis maging ang depensa. Ang kakayahan na ito ay magiging invincible sa sagradong level basta bigyan lang siya ng suporta ng kanyang mga kasama, kahit mawala man niya ang kanyang dalawang pagmamay-ari basta gamitin lang niya ang isa dito ay kaya na niyang makipagsabayan. Masyado raw talagang maswerte ang kanyang na-harvest dito sa kanilang napuntahan ngayon dahil hindi raw talaga niya inaakala na magawa niyang makahanap ng dalawang sacred level magical beast na naglalaban at silang dalawa ay parehas na namatay, kaya nabigyan siya ng pagkakataon na makuha ang kanilang mga kaluluwa at mga kasanayan.